Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta na po ba tayo? May mga binaha po ba? May mga pinasok po ba ng tubig sa bahay? Pero, ang alam ko po, maraming natuwa kasi yung gobyerno halos 1 linggo yata silang walang pasok di ba? Dati, kapag bumabagyo, mga bata, tuwan-tuwa din kasi walang pasok. Pero ngayon pala iba na. Kapag bumabagyo, hindi na sila masaya. Tama ba ako? Bakit? Kasi mas marami raw pong project, assignment. Kawawa naman kayo. Hindi nyo naranasan yung naranasan namin nun. Okay. And since marami po tayong naging time sa bahay, ano ko kasi to nung nasa abroad si Brother Nelson, ang sweet-sweet namin lagi. Ganyan. So, about relationship tayo ngayon Nagtataka ako, nung umuwi na siya dito, mas nadadalas yata yung aming pagtatalo. Ganon din po ba kayo? Di ba? Yung parang mas madalas yung pagtatalo. Yung pagtatalo naman hindi lang sa mag-asawa, di ba? Sabi nga ni Pastor Ed, wag aminan na tayo. Minsan magulang, anak, nag-aaway, di ba? Minsan magkapatid, di ba? Or anybody, kahit kanino, magkaibigan, or kahit kanino nangyayari yung mga hindi pagkakaunawaan, di ba po? So, pag inisip natin, dun kaya sa mga disciple ng Panginoon, dito pa rin po tayo about discipleship, meron kayang ganun? Or lahat sila laging pare-pareho sila? Kung ano yung gusto ng isa, gusto ng lahat. Ganun kaya yung pinili ng Panginoon? Diba? So, this morning, tingnan po natin. Meron po ba tayong bagong nakasama today? Kung meron man po ay welcome po ang bawat isa. At nawa ay marami po tayong matutuhan from the Word of God sa umagang ito. But first, let us pray po. Father God, we thank you. Salamat po sapagkat sa kabila po ng mga ulan, bagyo, habagat, naririto po yung mga anak mo. Naririto po kami na patuloy na ninanais na maitaas ang pangalan mo, maparangalan ka, anuman pong kalagayan namin sa buhay. Ang dalangin namin sa iyo, Panginoon, sa umaga pong ito, nawa ay nasumpungan mo po na malinis yung puso ng bawat isa. Kalugod-lugod na handog para sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon, at Lord, yung salita mo po na aming pagbubulay-bulayan, maging buhay na buhay po talaga sa buhay ng bawat isa. Maging personal at kumilos, kumatok sa puso ng bawat isa. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, today, meron po ba kayong kilala na mga disciple ng Panginoon na magkaibang-magkaiba? As in, totally different talaga. Di ba? Siyempre, napag-aralan natin nung mga nakaraan, yung mga disciple ng Lord, hindi naman lahat sila ay cool. Di ba? Meron din dyan mga pabigla-bigla, meron din dyan maiinitin ang ulo. Nakita natin, di ba? Pero binago sila ng Panginoon. But today, yun pong ating title is From Opposition to Connection. Ibig sabihin, opposition. Pag sinabing opposition, ano po ba yung opposition? Magkakontra, di ba? So, meron kayang mga alagad ng Panginoon na at the start, magkakontra sila. Okay, so tingnan po natin. Okay. So, it's about Simon the Zealot and Matthew the tax collector. Actually, tinanggal ko to. Hindi ko pala natanggal sa iyo. Sige. Okay. So, unahin po natin si Matthew. Sino po ba si Matthew? Kung babasahin po natin yung Matthew 2:14,
siya rin po ay tinatawag na Levi. Okay, basahin po natin itong Mark 2:13 to 17. Muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya roon ng napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Okay, take note, tinuruan. Habang naglalakad si Jesus, ay nakita niyang nakaupo sa tanggapan ng buwis si Levi na anak ni Alfeo. Okay? Si Levi pala, ang tatay niya ay si Alfeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Sinabi ba ni Levi, "Ay, ayoko nga." Okay? Sumunod ka sa akin. So, right there and then, tumayo naman si Levi at sumunod nga sa kanya. Tayo po ba, pag may nabasa tayo sa Bible na pinagagawa si Lord sa atin, nagdadalawang isip pa ba tayo? Sabi sa Bible, magmahalan. Nagtatampo ka dun sa isang kapatid. Yun yung utos ng Lord, di ba? Sabi, sumunod ka sa akin. Agad po kaya nating nasusunod yon? Or sinasabi natin, wait lang Lord, wait lang. Di ba? So tumayo naman si Levi at sumunod nga sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nilang kumakain ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumusunod sa kanya. Take note, maniningil ng buwis at mga makasalanang sumusunod sa kanya. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit siya kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Minsan po ba ganito rin tayo na ginajudge natin yung isang tao, "Uy, may bagong dating. Ano yan? Galing yan sa rehab, kaya nandito yan." Diba? Mga adik yan. Nilalabelan po ba natin yung mga tao na nakikita natin? Bakit siya kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus, kaya't siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit." Tama po ba? Di ba? Wala kang sakit eh. "Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Sa Mark 3:18, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan. So ito naman po, dito makikita natin dito si Mateo at saka si Simon. Yan po sila po yung ilan sa mga alagad ng ating Panginoon. So with this verse, nakita natin na si Mateo, siya rin po yung si Levi. Dati, ang pangalan niya, siya ay Levi as tax collector. Siya po ay anak ni Alfeo. Siya po ay maniningil ng buwis. Kumbaga sa panahon natin, BIR. Tama po ba? BIR, no? At alam naman natin sa BIR, marami ring mga katiwalian. Parang ganun po ang trabaho ni Levi. Or sa ngayon, kung alam po natin, ang Book of Matthew, siya po yung sumulat nito. Bakit nasabi na masama or makasalanan yung mga tax collector? Kasi po pala, according po sa mga researcher, yung po mga tax collector nung time nila, di ba, under po sila ng Roman Empire. So ang tendency po nila, mga Hudyo sila, ibig sabihin mga Israelita sila, pero nagbabayad sila ng tax sa Roma. So ibig sabihin, ito po, as tax collector, itong si Levi or si Matthew, parang ang loyalty niya nasa Roma, sa Romans. Hindi dun sa kanyang bayan na Israel. Tapos, ang ginagawa raw po that time, parang ini-estimate na niya kung magkano yung mga kukolektahin, binibigay. Siguro mayaman po talaga pag tax collector, ganyan. Tapos, pag maniningil na siya sa mga kababayan niya and even sa mga foreigner, dinadagdagan po niya ng marami. Ganyan po kakorap yung mga tax collector nung time na yan. Kaya po, galit na galit sa kanila yung mga tao kasi korap. Makasalanan ang tingin sa kanila. Kasi nga,
dinadagdagan nila, mas lalong pahirap ang ginagawa po nila doon sa kanilang mga kababayan. So yan po si Levi. But this time, nakita natin dito na tinawag siya ng ating Panginoong Jesus. At nakita rin natin dito na agad siyang sumunod sa Panginoon. At isa po si Mateo sa grabe yung pagbabago sa kanyang buhay. Okay, next. So, kung si Mateo po ay maka-Roman Empire. Di ba, kumbaga sa ngayon, ang presidente natin si PBB, di ba? Marami siyang mga gabinete. May mga senador na kaalyansa niya, di ba? Or congressman na mga kaalyansa niya. Pero kapag po ba, kahit sinong presidente, kapag po nag-State of the Nation address, yung SONA, napapansin nyo, laging merong nagde-demonstrate. Pansin nyo po ba yun? Laging may nagrarally. Sa balita po, mababalitaan natin yan. Katulad, hindi ko po alam, sa Monday po yata may State of the Nation address. Parang narinig ko po, di ba? So sa Monday, may State of the Nation address po si President Bongbong Marcos. At kadalasan po kasi kapag merong SONA, marami pong mga nagrarally. So kung si Mateo po ay pro doon sa namumuno sa kanila, eto naman pong isa, si Simon the Zealot, or si Simon, na tinatawag po yung Zealot yata, ito po ay makabayan. Ito naman pong si Simon, kasama po siya doon sa mga nagrarally or sa mga nagde-demonstrate. Ayaw niya ng mga Romano, ayaw niya yung mga pinagagawa sa kanila ng Romano. Matapang na matapang po itong si Simon. And kadalasan daw po kapag zealot na ganito, ano siya? Para silang Pariseo. Kung ano yung mga katuruan ng Pariseo, halos pareho po sila. Kasi gusto nila kung ano talaga yung nakagisna nila, yun lang. Ayaw nila nung mga ibang katuruan galing dun sa Roman Empire o kung anong empire pa yan. Kaya nagagalit sila at lumalaban po sila. Some think Jesus may have chosen Simon, a member of the tax-hating. Galit po sila sa kumukuha ng mga tax. Imagine nyo, magkasama doon sa mga alagad ng Panginoon yung dating nangongolekta ng tax at saka itong mga tumututol sa mga kumuha ng tax. Roman hating, ayaw nila ng mga Romans. To counterbalance Matthew, a former tax collector and employee of the Roman Empire. Those scholars say such a move by Jesus would have shown that His kingdom reaches out to the people in all walks of life. Ang ibig sabihin po, ang Panginoon hindi po siya respecter ng tao. Hindi siya namimili, ito maganda to, dito ka, sa langit ka. O ito mabait ito, dito ka. O ito mayaman to, o ito maganda to, dito ka. Hindi po. Hindi namimili ng tao ang Diyos. So, kita naman natin yung difference ni Mateo, no? Ni Matthew, ni Levi, at saka ni Simon. Okay? So, next. Okay? Ito po yung mga strengths and weaknesses nila. Bago po makakitinawag ng Panginoon, si Mateo, siya po ay greedy. Ano po yung greedy? Ano ba yung greedy sa Tagalog? Sakim. Gusto niya maraming papasok sa kanyang pera, maging mayaman siya, ganyan. Under niya lahat ng tao. Greedy po siya. Pero, isa po sa strength ni Mateo, kung bakit po siya pinili ng Panginoon, siya po ay accurate record keeper. Aba, pera usapan, as tax collector, siguro napakagaling nito mag-compute. At maayos po yung recording niya, kaya alam niya kung magkano sisingilin niya sa bawat isa. Okay? At gayon din daw po, as napakagaling po niya sa record keeping, so, napansin niyo po, dun sa umpisa ng Matthew, ano yung nakaumpisa sa Matthew? Yung pong genealogy ng ating Panginoon.
At naging anak ni ganito si anak, di ba? Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham, inisa-isa po niya yan. Detalyado po talaga yung pagkakasulat ni Mateo dito. Napakahusay po niya sa record keeping. Nandito rin po yung 10 parabola, 3 miracles na ginawa ng ating Panginoon. At sa lahat po, dun sa 4 na gospel, siya lang po yung nag-record na sinelyuhan po yung, di ba, yung kuweba, yung bato na pinaglibingan sa ating Panginoon. Accurate na accurate po yung pagkakaano po niya doon. And as one of the 12, eyewitness po siya. At siya po ay kumikilala at pinoproklama niya ang ating Panginoong Jesus as King. Okay. Then, accurate record keeper nga siya. Pero nung nakakilala rin siya sa Panginoon, naging loyal na po siya. Naging committed na siya sa Panginoon. 'Di ba? Iniwan niya yung kanyang pagiging tax collector. Ang daming pera. Ang dami pa niyang magiging pera na makukuha. Pero ipinagpalit po niya doon sa pagsunod sa ating Panginoon. He displayed one of the most radically changed life. Grabe po yung pagbabago sa buhay niya. Sa atin po kaya, may binago na po kaya ang Panginoon sa buhay natin? Kasi yan po ang business ng Lord, baguhin ang buhay ng kanyang mga anak. How about si Simon? Si Simon po ay napakatapang. Lumalaban nga po siya di ba? Lumalaban siya. He left everything just to follow Christ. Pag may sinasabi si Jesus Christ, kayong mga Pariseo, ano kaya nararamdaman ni Simon? Kasi dati, ang mindset po ni Simon parang Pariseo. Pero lahat po yan, iniwanan niya because of the Lord Jesus Christ. He spread the gospel in Egypt as a missionary and was martyred and in Persia. So, dahil sa katapangan po ni Simon, wala po siyang sharean ko ba to? Magsasalita pa ako dito. Ginamit po niya yung boldness niya to spread the gospel in Egypt. 'Di ba? Samantalang tayo, minsan may pagkakataon na tayong mag-share, hindi pa natin sinasharean yung ibang tao sa paligid natin. Okay. Each apostle was chosen for a specific reason. Jesus was the ultimate judge of character and saw an intensity in Simon that would work well in spreading the gospel. Mahusay pala siya. Magagamit pala siya ng Panginoon to spread the gospel. At si Matthew naman pala, na bagamat magka-kontra yung kanilang pananaw ng umpisa, accurate naman po siya in record keeping. Jesus' kingdom was not about politics. Hindi po politician. See, magkaibang panig si Mateo at saka si Simon, pero tinawag sila ng Panginoon. 'Di ba? Isang loyal sa Romano at isa namang galit sa mga Romano. He made disciples of men who had been fixed on the things of this world and change their lives to focus on the things that last forever. Totoo po ba sa buhay natin to? Sige nga po, isipin natin, may nabago na ba sa akin simula nung makakilala ako sa Panginoon? O ganito pa rin ako? Kung dati akong madaldal, dati akong sugarol, dati akong ganito, hanggang ngayon ganito pa rin ako. May nabago na kaya ang Panginoon? Kasi, changing the lives. Yung mga alagad ng Panginoon, nabago po ang buhay. Bakit? To focus on the things that last forever. Ang dami po nating pwedeng gawin para makilala, para mas tumaas yung posisyon, para ano. Pero, hindi naman po yun magtatagal . Kahit nga yung mga sikat na artista ngayon, mga ilang taon lang, hindi na. Wala na silang project. Yung mga naging hero, yung mga bayani natin, sila Jose Rizal, noong 18th century,
Noon, buhay sila, sikat na sikat sila. Pero ngayon, nakita naman din natin yung mga ginawa nila. Pero, hindi pa rin to pang walang hanggan. It so happened na si Jose Rizal ay naging isa sila sa mga major na bayani. Pero how about yung mga kasama nila? Diba? Nakalimutan nila rin sila. Kasi it doesn't last forever. Pero, yung mga tinawag ng Panginoon, sumunod sa Kanya. Pwede pong tayo yun. It could last forever. Yung mga ginagawa po natin na paglilingkod sa ating Panginoon, forever po yan, hindi makakalimutan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Okay. So, ngayon, so it's about diversity. Diversity of the believers. Ano po ba yung tinatawag na diversity? Pagkakaiba-iba. Okay? So, hindi ko pala nalagay dito yung diversity. Wala ka napansin. Okay. So, sa Corinto po kasi, hindi ko maalala yung kasi iba po yung napadala ko kay Alisa. Sa Corinthians, makikita po natin dito na merong pong pagkakaiba-iba yung mga alagad ng Panginoon. Pero ano po yung importante dito? In spite of our differences, tayo po, yung mga alagad ng Panginoon, iba-iba po yung background nila, di ba? Merong doktor, merong mangingisda, may tent maker, merong tax collector, iba-iba. Tayo rin po, iba-iba rin yung ating pinagmulan, di ba? Meron dito sa atin na physically, ang dami nating differences, di ba? May matangkad, merong hindi, merong mistiso, merong hindi, di ba? Merong panganay, merong bunso, at yung pong panganay at bunso na yan, madalas nagtatalo din yan, di ba? Kahit syempre, iisa lang yung magulang nila, isa lang yung way of life nila, pero kadalasan daw po ang panganay, sabi po is, ano ba yung mga panganay? Favorite daw. Pero kadalasan, siya rin naman yung laging inuutusan. Tama po ba yung mga panganay? O alagaan mo yung kapatid mo, o maghugas ka ng pinggan, o maglaba ka, o ganito yung gawin mo. Kaya ang tendency ng panganay, ako na lang lagi, bakit ako na lang lagi? Diba? Samantala, yung mga kapatid na bunso, huwag mong aawayin yan, kasi bata pa yan, diba? Pero, ito naman ang technique ng mga panganay. Yung inutos sa kanya, iuutos niya kay bunso. Nangyari po ba sa inyo yan? Kasi sa akin, guilty po ako dyan. Pag inutusan ako ng nanay ko, iuutos kayang kay RG. So, ganun. So, ang dami po talaga nating pagkakaiba. Kaya po yung mga magkakaibigan, nagkakaroon din po ng pagtatalo, di ba? Minsan nagkakagalit din po yung magkakaibigan kasi magkaiba kayo ng ang dami nating differences sa pamilya, pagpapalaki. Merong pinalaki na parang spoiled, lahat binibigay sa kanila. Pero meron namang pinalaki na talagang sobrang hirap na hirap sa buhay, di ba? Kaya kaya nilang mag-adjust. So a lot of difference. Ang dami po nating mga pagkakaiba-iba. Pero ano po, sabi sa Corinto, receive one another. Di ba ang Panginoon nga, sabi sa Romans 5:8, datapat pinagtagubili niya yung pag-ibig niya sa atin na siya ay namatay nung tayo ay makasalanan pa. Namatay po ba si Jesus? Tayo po ba ay binigyan niya ng kaligtasan dahil tayo ay mababait or mabubuting tao? Hindi. Namatay siya kasi tayo, mga makasalanan tayo. So, ibig sabihin, ang Panginoon mismo, hindi po siya namimili ng tao. Tayo pa ba yung mamimili? Diba? Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Kaya ko bang mahalin tong tao na to? Yung mga nasa paligid natin, kaya ko ba tong pagtiyagaan? Ganito siya, ganito ako, magkaiba kami. And
marami rin pong mga pangyayari na, nagkakakontrahan tayo. Nagkakaroon po ng diskusyon. 'Di ba? Kasi, ito alam ko, ito yung gusto ko. Siya naman, ito yung alam niya, ito yung gusto niya. So, ang tendency, magpapagalingan kayo. Magtatalo talaga kayo up to the point na parang kayo na nag-aaway na kayo. Pero pwede po ba na sabihin mo yung gusto mo sabihin, sasabihin ko yung gusto ko, pero at the end of the day, magkaibigan pa rin tayo. Or magkapatid pa rin tayo. Magkaiba man yung ating kuro-kuro, magkaiba man yung ating opinyon, magkaiba man tayo, pero iisa tayo sa Panginoon eh. Diba? Kaya ba natin na pagtiisan yung mga katabi natin, yung mga kasama natin dito? Kasi wala naman po sa ating perpekto pa. We are being changed pa lang po from glory to glory. Sinasanctified pa lang po tayo ng ating Panginoon. So, hindi pa po perpekto yung mga katabi natin. Diba? Kaya, mag-unawaan po tayo. Kaya po ba natin yun? Okay? Tsaka kadalasan ganito rin po ang tao, self-centered. Gusto ko ito. Ito ang gagawin ko. Maganda itong iniisip ko, dapat ako yung masunod. Self-centered. Kailangan daw po tayo ay Christ-centered. And if we are Christ-centered, tayo po dapat ay other-centered. Ano kaya yung makakabuti sa Kanya? Ano kaya yung makakabuti para dito sa aming samahan? Ano kaya yung dapat gawin? Ano kaya yung dapat kong sabihin para ma-appease ko itong kaibigan ko na to, itong kasama ko sa church na to? Sabi po ng Bible sa Corinto, pasensya na po kayo, mali yung na-send ko kay Sister Alisa. Accept one another. Tanggapin po natin yung isa't isa. Pero there are times, sabi nga hanggat kaya po natin silang i-accept. Kasi binabago ka ng Lord, binabago din ng Lord yung tao na to. Kaya lang, baka tapos na si Lord sa'yo, doon sa matter na yan, sa Kanya, hindi pa niya nadadaanan yun. Kaya, we should accept one another. Pero, kapag sa tingin natin, teka, mukhang hindi nagbabago tong kapatid ko na to eh. Ano po dapat natin gawin? Sa Proverbs 7:27 po, hindi ako nagkakamali. Open rebuke. Pwede naman po tayong mag-rebuke. Pag ni-rebuke ba, oy, huwag kang ganyan ha, sama-sama ng ugali mo. Ganun po ba yung tamang pagre-rebuke? Hindi po. Kapag tayo po ay nagre-rebuke, sabi dito, open rebuke is better than secret love. Kailangan daw po pag nagre-rebuke tayo, may biyaya pa rin, with grace. Alam mo kapatid, siguro, mas maganda kung ganito na lang yung gagawin natin, no? Kapag ganito yung sitwasyon. Siguro kapatid, dapat magdahan-dahan lang tayo siguro, no? Para walang na-o-offend sa atin. Yun po yung kailangan nating matutuhan. The right way of rebuking. Diba? Yung naturuan mo siya, na-impluwensyahan mo siya ng maganda according to the Bible, at hindi po nasira yung pagiging magkaibigan natin. At the end of the day, mas importante po yung relasyon. Diba? Minsan, ang liit-liit na bagay lang talaga, kahit kayo na mag-asawa or kayo na magkapatid, ang liit-liit na bagay lang, pinag-awayan nyo yung pinagdedebatihan or yung nangyari sa ibang tao, tapos maya't maya nag-uusap kayo, maya-maya kayo na yung nag-aaway. Diba? So, at the end of the day, yung relasyon po mas importante. Kaibigan, kapatid, magulang, anak, yung importante po yung kaibigan. Kaya minsan, nalulungkot po ako, may nangyayari minsan na umaalis, tapos pag umalis, parang hindi ka nakilala. Diba? Sabi ko nga, mas maganda yung
pag maghihiwalay man, halimbawa sa church, di ba? Mas maganda yung kahit saan kayo magkita, nagbabatian pa rin kayo. Kasi at the end of the day, pagdating natin sa langit, yan pa rin po yung makakasama natin eh. Tsaka sabi ko nga, mas masarap mag-ipon ng mga kaibigan, di ba po? Yung kahit saan ka mapuntang lugar, doon pala sila napunta or kung saan man, may kakilala ka, marami kang kaibigan. Di ba? Huwag po tayong magbilang ng mga kaaway. Ang bilangin po natin yung mga kaibigan natin. Di ba po? Okay. So now, since si Levi po ay si Mateo, dito po sa Matthew, kasi may mga tinanong po ako before, sino si Jesus sa'yo? Siyempre, since ang lagi nilang naririnig dito sa church, si Lord ay Savior, si Jesus ay Lord, puro halos ganun lang, diba? So, si Matthew, sa kanya pong 3 years na pagsama sa Panginoong Jesus, paano na yun naging pagkilala niya sa ating Panginoon? Okay. Who is Jesus from Matthew? Jesus is the teacher, preacher, and healer. Sabi po sa Matthew 4:23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng tao. Siya ay teacher, preacher. May pagkakaiba po ba yung teacher and preacher? Nung pong pinag-aralan ko to, ano ba pagkakaiba nung teacher at saka preacher? Yung teacher, alam naman natin, di ba, marami silang itinuturo sa atin, yung mga hindi natin alam ng mga bagay, kaya natututuhan natin. Ang pagkakaiba po ng teacher sa preacher, pag po preacher, merong nababago. Kailangan may nababago. Dating ganito ka, ngayon, dapat may mabago sa atin. Like si Matthew, di ba, sakim siya, before, greedy siya. Pero nung nakakilala siya at sinuko niya yung buhay niya sa Panginoon, nabago yung buhay niya. So, yan po yung difference ng teacher and preacher. Ang Panginoong Jesus, siya po ay both teacher and preacher. Paano mga tinuro niya? Ganito kayo manalangin, sabing ganyan. Di ba? Yung Matthew chapter 6:9 ba yun or 9:6? At siya rin po ay healer. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng tao. Si Lord po ba ay nagbabago? Sabi po sa Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang Panginoong Jesus daw po ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. So kung si Jesus po ay healer noon, nagpapagaling siya noon, kaya pa rin kaya niyang magpagaling ngayon? Hindi siya nagbabago. Okay? So, next. Jesus is the founder of the church. Yung iba sinasabi nila, ang founder daw ng isang church ay si Pedro. Kaya siya yung tinawag na first pope. Pero tingnan po natin dito sa Matthew 6:18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Pag po binalikan po natin itong Matthew chapter 16, ito po kasi yung tinanong siya ng Panginoon, sino ba ako sa tingin mo? Sino raw? Okay? Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sabi sa verse 14, sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo raw si Juan Bautista. Sabi naman ng iba, kayo raw si Elias. At may nagsasabi, kayo raw si Jeremias at isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, si Peter. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. At sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit.
At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Pedro daw po, Petros in Greek, it means parang mga small na mga bato. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kanino yung iglesia? Kay Pedro ba? Sa Panginoong Jesus. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. So what is iglesia? Ano yung iglesia na tinatawag? Pag binalikan po natin ang history ng iglesia, iglesia raw po, ang ibig sabihin daw po nito, assembly, kapulungan, di ba? So kahit saan man po maraming tao na nag-uusap-usap, dun po sa original na pagkakagamit po ng iglesia, barangay, nagkaroon ng ganito, or kung sa eskwelahan, may mga nagtitipon-tipon, parang it's a gathering, it's an assembly. Yan po yung iglesia. Pero dito, ginamit na po ito ng Panginoon. Iglesia to ng Panginoong Jesus, di ba? Kaya sabi niya, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Aking iglesia. So iglesia na po ito ni Jesus. Church ng Panginoong Jesus. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sabi po, ang church daw po ay isang war machine ng ating Panginoon. At kinukuha nito yung mga tao na sa kuko ng impyerno. 'Di ba? Tayo yung nagdadala, naghahanap, tayo yung ginagamit ng Panginoon para ibahagi yung salita niya at makakilala ang mga tao sa ating Panginoon. Okay? So, Jesus is the founder of the church. And last, marami pa po ito, marami pang realization si Matthew tungkol sa ating Panginoong Jesus. Jesus is the King. Ganito na nakilala ni Mateo ang ating Panginoong Jesus. Siya ay teacher, siya ay preacher. So pag tinanong natin si Matthew, sino si Lord sa'yo? Siya ay teacher, siya ay preacher, siya ay manggagamot, siya yung founder ng iglesia at siya ay hari. Matthew 2:1-6. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari? Hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? So another, it's a Savior. Tumagon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakamahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno. Kasi siya nga po yung hari na mamamahala sa aking bayang Israel. So, ang ating Panginoon po ay hari. Ngayon, even now, hari po siya. Pero, dito po sa earth, sa New Jerusalem, sa kanya pong second coming, kung yung first coming ng Panginoon, dumating po siya dito as baby, di ba? Dumating siya dito sa lupa, ipinanganak siya ng virgin. Siya ay baby, helpless. Siya yung naging tagapagligtas natin. Pero sa muling pagbabalik ng Panginoon, siya po ay babalik as hari ng mga hari. Amen po. Palakpakan po natin yung hari ng mga hari. So, ngayon alam na natin na si Lord, hindi lang pala siya Lord, hindi lang siya Savior. Siya rin yung tagapagpagaling. Pwede po natin siyang lapitan. Siya rin po yung founder ng church at siya rin po yung hari. Naghahari na po kaya siya sa buhay natin. Kasi kapag sinabi pong hari, susundin natin yung hari. Di ba?
Sabi nga, ang utos ng hari hindi nababali. Sabi sa Bible, yung salita niya is a lamp unto our feet. Paano magiging ilawan kung hindi natin binabasa yung salita niya? Yung salita ng hari. Di ba po? So, sundin po natin yung ating hari. And, relationship-wise, ano po yung nais ng Diyos sa atin? Magkakaiba tayo. We are diverse. May diversity po tayo as believers. Pero kailangan po natin unawain ang isa't isa, mahalin ang isa't isa, tanggapin ang isa't isa. Kung kailangan po na tayo ay mag-rebuke, gawin po natin ito with grace or with biyaya. So tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po kasi nakita namin na even yung mga alagad mo po, si Levi at saka si Simon, magkaiba po yung pinagmulan nila. Magkaiba yung kanilang opinion, magkaiba yung kanilang value system. Magkaiba sila, pero tinawag mo sila, Panginoon. At nag-respond sila sa'yo, binago mo po ang kanilang buhay. Panginoon, yun din po yung dalangin namin sa iyo sa umagang ito. Bilang mga anak mo, patuloy mo po akong baguhin. Patuloy mo pong baguhin ang bawat isa sa amin. Yung mga kahinaan namin, Panginoon, gawin mo po itong kalakasan. Nawa, Lord, yung buhay namin, sabi nga, Lord, sa Romans 12, maging kaaya-aya at kalugod-lugod na handog para sa iyo. Huwag kaming maging Sunday Christian lang, Lord. Na kapag Sunday, para kaming mga sobrang mga bait, sobrang banal. Pero pagdating ng Lunes, iba na kami. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Patuloy mo po kaming baguhin upang makita ng aming mga pamilya, makita ng aming mga kamag-anak yung pagbabago, magagandang pagbabago na ginagawa mo sa buhay namin. And Lord, as a church, turuan mo nga po na mabago yung mindset namin. Huwag kaming magkanya-kanya. Huwag naming isipin yung mga pansarili lang. Mag-unawaan kami. Kung merong mga pagtatalo, huwag po itong maging sanhi ng hindi magagandang mga bagay. Kundi ay mas turuan mo pa po kami, mas lumapit kami sa iyo. Ikaw po yung maging parang referee namin, Lord, kung meron man pong mga pagtatalo. Ikaw yung tanungin namin na, Lord, ano po ba talaga yung gusto mo? Paano ka namin mag-glorify? And even sa aming mga relasyon, Panginoon, tulungan mo po na maunawaan namin yung aming mga kapatid, magulang, anak, asawa, kaibigan. Huwag naming i-expect kung sino kami sa kanila dahil magkakaiba talaga kami. Lord, alam namin na you are changing us. Patuloy mo kaming binabago. Dahil nais mo, sa pagdating nung time na makaharap ka namin, magandang version na namin, yung haharap sa'yo, yayakapin mo at hahalikan mo, at tatanggapin mo dyan sa iyong kaharian.
po, Panginoon. Salamat po sa mga ginagawa mo sa aming buhay. Salamat po sa mga gagawin mo pa. Ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hello, hello. Hello po, good morning. Good morning po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating tithes and offering. So, ano po ba ang pagkakaiba ng tithes and offering? Ang tithes o ikapo ay ang 10% ng iyong kita na binibigay mo sa Diyos. Halimbawa, kung may 1,000 ka, ang 100 ay para sa Diyos. Bakit tayo nagbibigay ng ikapo? Number 1, dahil utos ito ng Diyos. So, ibig sabihin, napakarami talagang utos ang Diyos. Hindi lang natin makikita sa 10 utos. Isa din to sa napakahalagang utos ng Diyos. Number 2, pinapakita nito na siya ang una sa buhay natin. So, talagang siya lang yung una sa buhay natin. Hindi pwedeng unahin natin yung, kunyari, pag kumita tayo, hindi pwedeng, hindi natin siya uunahin. Kasi alam naman natin na, bakit ba tayo nagkakaroon ng trabaho? Di ba, laging sa Kanya nagmumula. Sa Kanya lahat ng source of blessing na nagmumula sa Kanya. Kaya dapat natin siyang unahin. Bilang pasasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap natin. Di po ba? At ang offering naman po ay kusang loob na pagbibigay na higit pa sa ikapo. Ito'y walang tiyak na halaga. Depende kung ano yung ayon ng puso mo, kung ano yung gusto ng puso mo, kung ano yung kaya mong ibigay. So, bakit tayo nagbibigay ng handog? Siyempre, dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Di po ba? Gusto nating tumulong sa kung ano yung pangangailangan natin ng church. Meron tayong dapat na ganung puso. At yung pangatlo, para ipakita natin ang ating tiwala sa pagmamahal natin sa Diyos. Kasi, kailangan meron tayong tiwala sa Lord. Kung kunyari, halimbawa, yung sinuweldo mo ngayon ay sapat lang o kulang lang. Magbibigay ka ba o hindi? Ngayon, kung meron kang trust or tiwala, magbibigay tayo, di ba? Dahil kasi, alam natin na ang Diyos yung bibigyan natin at siya'y mahal natin. Amen po. So, meron po akong verse na babasahin pang isa. Last na po. Sabi nga po sa Kawikaan 3:9 verse 10, pangarangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayong kamalig mo ay laging nang-aapaw, sisidlan ng inumin at hindi nga matutuyuan. So yun, napakalinaw po na pagka talagang inuna natin ng Lord, hindi tayo matutuyuan, hindi tayo mawawalan, kundi magkakaroon pa tayo ng sobra-sobra o sapat-sapat pa. Amen? Sige po, tayo po ay pag-pray po natin ang ating tithes and offering. Sige. Panginoon, dakilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, maraming salamat dahil meron kaming Diyos na hindi nagbabago kailanman mula ngayon at hanggang ngayon. Salamat po, O Lord, dahil wala kang sawang magpala sa amin, wala kang sawang mag-remind sa amin, ano man yung kakulangan namin, ano man, Lord, yung mga hindi namin nasusunod. Pero ikaw, Lord, ganun ka pa din. Hindi ka pa nagbabago. Hindi ka nagbabago mula noon hanggang ngayon. Lord, sa araw na to, tinataas namin ang aming tithes and offering. Nalalaman mo, Lord, kung ano yung mga pinagdaraanan namin. Alam mo kung ano yung mga pagsubok sa bawat araw na ginagampanan namin, O God. Salamat! Dahil lagi kang nandyan, lagi mo nire-remind na ikaw ang aming Diyos na hindi nauubos ang pagpapala. Lord, nawa Panginoon, pagpalain mo ang aming tithes and offering. Nawa Panginoon, magamit mo ito sa aming mga ikalalawak ng aming kaharian o ang aming iglesia. Lord, anuman yung aming
handog o ano man yung aming 10% na ibibigay, ikaw lang ang nakakaalam kung ito'y totoo o galing talaga sa puso namin. Kaya Panginoon, i-bless mo ang lahat ng may trabaho, i-bless mo ang walang trabaho, at i-bless mo rin, Lord, yung mga taong hindi pa rin makapagbigay. Dahil alam namin, Lord, na ikaw nga po ang aming Diyos na naglanglang sa aming lahat. Lord, marami po salamat. Tunay na ikaw lang aming mahal at mahal mo kami. Muli, marami po salamat. Ito'y sa dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan ito, O Diyos. O Diyos, kung kami ay luluho at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayan ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito. Sige po, para sa ating mga pabalita, meron pong fellowship ang mga young adult pagkatapos po ng teaching. So, ibig sabihin po, after po nito, meron po tayong teaching ministry. Yun daw pong mga young adult sa kids room po magpe-fellowship. And yun naman pong mga adult. Dito po tayo, tama po. Dito po sa hall magpe-fellowship after din po ng teaching ministry. So, pwede po ba tayong tumayo? Patuloy po na ginaganap yung atin pong prayer meeting every Wednesday po. Wednesday na po lagi, wala na po tayong Friday. So, since pang 5th Wednesday, music po uli ang mag-held ng ating pong music team. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa bawat salita mo na amin pong pinagbulay-bulayan. Lord, alam namin na ikaw po ang mag-aayos ng aming mga isipan. Ikaw po yung mag-aayos ng aming mga puso. Ikaw po yung magpapaunawa sa amin ng mga salita mo at patuloy na magbabago sa bawat isa sa amin. Lord, sa amin pong paghiwa-hiwalay, sa amin pong pag-uwi, pagtatapos po ng aming gawaing ito, dalangin po namin na kayo po yung mag-ingat sa bawat uuwi na at kayo rin po yung magpala lalo sa mga susunod pa po naming gawain sa araw na to. Maraming salamat po, Panginoong Yesus. Pwede po ba nating itaas yung ating mga kamay? Sumainyo nawa ang pagpapala, ang habag, at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Amen. Hallelujah. Are we all blessed po ba? Are we all blessed po ba? Amen, amen. So, ayan, bago po tayo uwi ay natin ito na Panginoon.
down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you're always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. And I'm all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. You were always, always there. Every highway, everywhere. Ways about so deeply within me. You will never, ever change. Everything you made us same. Forever till forever is the way. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. 'Cause you are the way, you are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. 'Cause you are the way, You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. 'Cause you are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. God bless po everyone. See you all po next week. And sa Wednesday po, prayer meeting. God bless po everyone.